Hi! Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at video talakayan. Pag-uusapan po natin yung title ng ating video analysis. The family that lies and drugs together, corrupts together. Ayan. Di ba po ba? May kasabihan po tayo mga kababayan sa ating mga nakakatanda sa atin, the family that prays together, stays together. Yan po ay nasa mabuting konteksto, nasa mabuting pananaw na uri ng kasabihan. The family that prays together, stays together. Para po kay Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang direktang pamilya, sa asawa niyang si Lisa Araneta, kay Sandro Marcos, pati sa bayaw ni Marcos Jr. na si Martin Araneta, the way they are being exposed right now before the world, no, hindi lamang sa Pilipinas, ay isa silang pamilya na lulong sa droga, lulong sa pagnanakaw, at ganid at gahaman sa kapangyarihan, at abusado sa puder. Ganyan po ilarawan ngayon ng pangyayari at mga nabubunyag na mga iskandalusong pagkakasangkot ni Marcos Jr. sa mga insertions. Mantakin mo, hindi pa siya kontento sa 5 billion pesos na kanyang ipinasingit at ipinasok sa Office of the President budget niya. 5 billion on top of his own budget na mayroon siyang confidential and intelligence fund na hindi po nire-report sa taong bayan ito, mga almost 5 billion din. So kulang-kulang po sa mga 12 bilyones. 12 billion halos o mahigit pa ang budget niya for 2025. At sa 2026 magiging 15 billion pesos. Samantalang sa Vice President, it's only kulang-kulang lang 800 million. Mas malaki pang budget nitong tagapagtahol na asong ulol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. 2 billion mahigit ang budget ng PCO. Walang ibang ginawa kundi para mag-atake, mag-intriga, manulsol at magpakalat ng mga chismis at mga kahambugan instead na kaliwanagan sa taong bayan. Itong asong ulol ni Marcos na si Claire Castro, no, recruited specifically for the purpose and qualification na tagapag-atake at tagapagtahol na parang barker nga, no, ang tawag sa kanya. Kung si former Executive Secretary Lucas Bersamin, ang tawag niya kay Claire Marites Asong Ulol Castro, palingkera. 2 billion ang mahigit ang budget sa ilang office, no? At ang budget po ng ombudsman, mga kulang-kulang na lang ilang milyones, magiging 7 billion na. Kay Sara Duterte, na may pinakamaraming mga iniikutang mga barangay at lugar upang makalapit ang gobyerno sa taong bayan at makapagdala ng kahit batayang serbisyo at tulong, wala pang 800 million ang ibinigay na budget. Tahimik lang si Sara Duterte, nagtitiis. Samantalang itong pamilya ni Marcos, sabi ko nga, hindi pa siya kontento si Bongbong Marcos Jr. sa 5 billion insertions, mga kababayan. Sa 2025 budget, humingi pa ito ng hirit na 100 billion pesos. At ang sabi niya kay Saldico at kay Martin Romualdez, huwag niyong pakialaman ang aking mga proyekto. Maghanap kayo ng inyong proyekto. Wow! Proyekto insertion! At pinadeliver. Ang 25% nito, sabi ni Saldico, 25 billion na tumataginting ang nakuha ni Marcos. Hindi pa kasama ang 5 billion na ipinasingit niya sa Office of the President's budget. At ito pa, dinagdagan pa ang kanyang anak, isa sa pinakamalaki ang insertions sa House of Representatives. I think he is number 1. Number 2 lang si Tambaloslos, ang kanyang tiyuin. Pero siyempre, may 17 billion din si Tambaloslos na 17 billion pesos na pina-insert niya rin sa budget ng House of Representatives. At siyempre, pag budget ng House of Representatives, ang nagdi-dispose at nagpapalabas ng pondo, si Tambaloslos. At ang chairperson ng Committee on Accounts that time, asawa niya, si Yeda
Romualdez. Ayan. So, klarong-klaro, the family that steals, lies together, and do drugs together, or drugs together, is a family that corrupts together. Ayun. So, maliban po dyan, nagsabi na rin si Saldico ng asawa ni Marcos at ang kanyang bayaw na si Martin Araneta, accordingly kay Saldico, ay nangungulekta ng hindi bababa sa 20 billion pesos mula sa manipulation of agricultural importation, smuggling, and sa Bureau of Customs. 20 billion pesos a year, average, ang kinikita nila. Ano yon, patong, pangungurakot. At syempre, hindi po yan isang sorpresa na manggagaling kay Saldico sapagkat si Saldico po ay involved mismo sa sindikato ni Marcos ni Romualdez. So, Saldico knows a lot, almost the inner operations of the criminal syndicate and cartel of mafia syndicate type of family operations ni Marcos sapagkat ginamit po siya na bangkero, bodegero, kolektor at tagapag-distribute. Pag sinabi pong bodegero, bangkero, doon tinatago sa kanya ang mga kinukulimbat nila sa pundo ng bayan through the cash advances na ibinibigay ng mga contractors na nangungurakot at nagiging criminal contractors na rin. Siyempre, ang DPWH kasama dyan, lalo na itong si Bunuan at ang iba pang mga magkakasama sa sindikato ng ahensya ng may mga under sa diskarte ng grupo ng sindikato ni Marcos. Siyempre, tinuturo din ngayon, pati ang kanyang executive secretary, mahigit 2 billion ang pinakialaman sa flood control projects as part ng kanilang mga partidahan, no? Ang kanyang budget secretary, si Pangandaman, si Bersamin, si Bunuan. Lahat ng ito sindikato, sapagkat sindikatong pinuno, yan pong ibig sabihin, ang nakakapag patindi ng galit natin. Nag-arti-artihan at naghambog-hambugan na si Marcos na kunwari nilalabanan niya ang siya din mismo may gawa bilang mastermind sila ni Romualdez kasama si Saldico sa pandarambong through flood control projects and other insertions. Aba, ang kulukoy naghirit pa ng 97 billion insertions sa 2026 budget. At ang nagbubunyag nito hindi lang si Saldico kundi si Congressman Leandro Leveste. At ito pinagtatakpan lang sapagkat isiningit ni Marcos hindi na sa BICAM yung sindikato sa BICAM. Late pa yon eh. Next week yatang BICAM. O yan, next week or before 15 mag-adjourn ang Christmas break o mag-start ang Christmas break ng Congress. Siningit niya sa NEP, sabi ni Saldico, at ito din ang binulgar. NEP is National Expenditures Program. Ito din po ang ibinulgar ni Saldico. May 97 billion pesos flood control insertions na naman si Marcos sa 2026 budget. At magsisimula yan ang pangungulekta ngayong December. Kung mailusot sa BICAM at pirmahan niya ang budget, automatic po. Magkanong 25% na naman yan? At sino namang mga criminal contractors ang gagamitin? Dahil na-expose na ang connections nila sa mga Diskaya couple at iba pang mga contractors ngayon. At wala na si Bunuan pero nandyan pa si Garjola. Si Edwin Garjola ay kongresista representing yung party list na CWS. No? Ginamit pa niyang pangalan ng mga construction workers. Pero bata-bata ito at kabarkada ito ni Bunuan, yung dating sindikato na DPWH secretary ni Bongbong Marcos. So nandyan pa sila, ang mga alipores ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez nandyan pa, hindi pa bumibitaw, hindi pa nagbubunyag tungkol sa involvement nila ni Marcos. So, mataas po ang probability of truth. Existing po ang 97 billion pesos insertions na ito. At binulgar nga ni Congressman Leandro Leveste na halos lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno ay may insertions
na umaabot sa 420 billion pesos. Pag sinabi pong insertions, wala sa program, isiningit. Hindi siya sa original NEP o National Expenditures Program, pero isiningit, pinalusot. At kapag isiningit at pinalusot po, ang layunin niyan itago at ibubulsa at kukurakutin. Yan ang nangyari sa mga ghost flood control projects at sa mga unprogrammed appropriations na pinalusot, sinindikato nila Pangandaman at ng grupo nila sa DPWH, siyempre kasabwat si Martin Romualdez, si Saldico, at itinuturo pa nga na dapat maimbestigahan sa 2025 budget si Grace Poe at sila Angara. No, pinapalusot nila ito na dati sila ang namumuno ng Senate Committee on Finance. Ayun. Ito ngayon, para iwas mata na mag-scrutinize, ang ginawa ni Marcos Jr., mga kababayan, ipinasok sa NEP, kunwari mga new flood control projects. Pero ang banggit ni Saldico, insertions yun, na gustong kulimbatin nila Marcos. At malamang ang iba dyan ilalagay nila sa unprogrammed items or appropriations, subject to funding, para hindi mahalata. Hahanapan nila ng loan, hahanapan nila ng panibagong sources, kagaya ng ginawa nilang pagkuha ng pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation na mga 107 billion pesos last year, at pati din po ang 60 billion pesos mula sa savings ng PhilHealth na pinapabalik na sa kanila ng Korte Suprema yan bago pa lumabas ang ruling or desisyon hinggil sa pagpapadeklara na yan ay unconstitutional act of Marcos at illegal. At ganun din po ang pagkuha nila ng mga reserve fund ng iba pang sangay ng gobyerno. Doon nila yan ipupundo sa unprogrammed appropriations, doon nakatago ang mga insertions. At kapag ipinalabas na po yan, ang makakapag-approve ng releasal ng mga proyekto at pupunduhan at i-implement na chargeable to unprogrammed appropriations, si Marcos. Kulukoy talaga itong pa-arte-arte siya na ayaw niya sa mga insertions, ibinubulgar niya ang mga sindikato sa flood control na mga proyekto, pero mayroon pa rin siyang NEP na insertion. Hindi na pagplanuhan, wala programa, walang direksyon na yan na ipatupad, ipinasingit niya kay Pangandaman bago sipain at ilaglag si Pangandaman na si Bersamin. At nabulgar ito ni Saldico sapagkat naabutan niya pa po ito, ang insertions na ito. At ngayon, kinukumpirma ni Congressman Leandro Liveste ng Batangas that hindi lamang po ang Office of the President, hindi lamang ang DPWH ang may mga insertions. Halos lahat ng ahensya sa ilalim ni Marcos may insertions, may mga realignment, at may mga ipinasingit. Hindi ibig sabihin gusto pa rin po ni Marcos ang pagnanakaw. Walang kapatiran at walang pagkakontento. Insatiable greed, unbridled greed, hindi matapos-tapos na pagkagahaman sa pera at pondo ng bayan, itong ginagawa nila Marcos. At wala din siyang sagot at paliwanag, not even his wife and his son, Sandro Marcos, na involved sila, buong pamilya nila, sa pagpapalaganap ng sistematiko at organisadong pangungurakot sa kaban ng bayan. The only thing that they do is to attack and put the blame on Sara Duterte, paulit-ulit, in spite of the reality na 3 po na mga evaluation report and assessment and review ng Commission on Audit walang nakita na bahid ng katarantaduhan sa paggamit ng kanyang pondo bilang Vice President at bilang DepEd Secretary si Sara Duterte. 3, unmodified COA report. Pag sinabing unmodified, good as very healthy ang expenditures report and budget utilization and fund utilization o paggamit ng pangpublikong pondo sa Office of the Vice President and even when she was the Department of Education Secretary. Ibinibunton pa rin po ang sisi sa kay
Vice President Sara Duterte, instead na sagutin right there and there, bravely and squarely, ang mga very serious na mga pagtutumbok at pagbubunyag na ginagawa ni Ginoong Saldico kay Marcos at sa kanyang pamilya, sa kanyang anak na si Boy Insertion din pala itong kulukoy na si Sandro Marcos, wala pong anumang matino at malinaw na pagpapaliwanag. As if they do not owe an explanation to the people. As if wala silang pake kung magagalit o nagrarally ang mga tao at nananawagan na ng kanilang pagbibitiw sa kapangyarihan at lalo na ang pagpapalaya sa poder bilang presidente kay Marcos Jr., the height of insensitivity, the height of callousness. Pag sinabing callousness, kapalmoks, no? Ay talaga naman pong makikita nyo kung gaano kakapalmoks o walang damdamin itong grupo at ang pamilya ni Marcos Jr. Not even the challenge of his own sister, Senator Amy Marcos. Wala po talaga at hindi niya hinaharap. Sabi niya, why should I? Simple lang po ang sabi niya eh. That lady that you see on TV na nagsasalita, she's not my sister. Tama! Ang logic niyan, hindi niya kapatid si Amy Marcos sapagkat ang tunay na kapatid ng magnanakaw ay ang sinungaling. Yan si Marcos. The real blood of Marcos sa pagiging adiktos at pagiging sangkot sa malakihang pagnanakaw ay ang pagsisinungaling. Very clear na ang pagiging sinungaling ni Marcos ay pathological, sakit, and generic. Nasa sistema niya mismo. Samantakin mo, sabi niya, I will not recognize the authority of ICC. We do not have any business to deal with ICC. Wala pang isang taon, pinadukot niya si Pangulong Duterte, pinakidnap. At ipinatapon sa ICC dahil takot na takot siya. Di ba pagsisinungaling yon? Sabi niya, wala akong flood control at ang flood control po natin ay maayos, matino at libo-libo yan, 5,500 and more will be coming, completed na yan. Ipinagmamalaki ko yan sa harap ng buong bansa, sa buong daigdig, sa State of the Nation Address, July 2024. Sinungaling ang gago niya, no? Kinakulukoy. Wala pang isang taon na exposed na ito at sinabi niya kinurakot ang flood control projects pero pinagtanggol niya. Di po ba? So tama siya. Ang kapatid ng magnanakaw ay ang sinungaling. Ang pinsan nila ay ang pagiging adik. Yan po ang katotohanan sa ating title. The family that lies together, drugs together, corrupts together. Yan ang dapat nating tingnan kung bakit kailangan pong tanggalin si Marcos sa mapayapang pamamaraan by asserting yung constitutional call of resignation, by calling on him to resign or technically forcing him to resign by way of the decisive action to be rendered by the Armed Forces of the Philippines, which is withdrawal of support from the Commander-in-Chief. To be supported yung panawagan na yan ng Philippine National Police. It was legitimate, it was not unconstitutional, it happened, and kinilala yan ng Korte Suprema na isang kaganapang legal at hindi mali yung nangyaring pag-withdraw of support ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police mula kay Joseph Estrada nung siya ang Pangulo na naiskandalo noon sa wetting ng pangungutong at pag-abuso sa poder bilang presidente. Siya po ay nagkaroon ng technical and forced resignation sapagkat wala na ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police sa kanya. Pwede pong mangyari din yan kay Marcos Jr. That is still resignation. Ang tawag po dyan ay technical resignation. By force of situation na ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police hindi na po nasa poder at kontrol ni Marcos at sila ay kumikilala sa panibagong papalit na presidente under the constitutional line of succession. Ang sabi ng Korte Suprema, valid, legal, and no constitutional violation. Ang ganyang nangyari sa panahon ni Joseph Estrada. Ayan, mga kababayan,
bantayan po natin itong karagdagang expose sa hindi matapos-tapos at hindi maampat-ampat na issue ng Family Cartel of Crime Operations na Marcos Jr. ng kanyang pamilya at pati na po ang pagdagsa ng bilyon-bilyon na mga insertions projects sa Ilocos Norte na hindi rin po patuloy pa na itinatanggi, pinagtatakpan at hindi pinubusisi ng bogus halos na ICI ni Marcos na ginagamit nothing but for gimmick. Kagaya ng gimmick ni Lacson at ni Tota Soto sa kanilang walang saysay na Senate Blue Ribbon Committee na pangdiskarte na lang. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Again, sa gustong tumulong at magbigay ng inyong voluntary support para sa advocacy programs and projects ng Bangon Sambayanan People's Movement nila ka Eric, please, you can send your GCash support or line of support coordination sa 0916-308-7710. 0916-308-7710 kay Langging or Rohilda Celis. Mahalin muli natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ito po si Ka Eric.